Sino si Luis Enciso Villarreal? Ano ang kanyang naging gampanin sa kasaysayan ng Pilipinas? Si Luis Enciso Villarreal ay isa sa 13 martir na binitay sa Bagong Bayan noong 11 ng Enero taong 1897. Si Luis Enciso Villarreal ay isinilang sa Daraga Albay noong 25 ng Agosto taong 1846. Siya ay panganay sa 4 na anak ng mag-asawang Francisco Villarreal, isang kilalang bayolinista at nakilala sa palayaw na Espanto, dahil sa angkin nitong galing sa pagsasayaw, at si Maria Espinas, isang nagmamay-ari ng lupa at magninyog ng Abaca. Una siyang nag-aral sa eskwelahan sa Daraga Albay. Kalaunan, pumasok siya sa Seminary of Nueva Cáceres, ngayon ay Naga, kung saan nakumpleto niya ang kanyang bachiller ng sining. Pagkatapos, nakakuha siya ng katungkulan bilang opisyal de mesa sa Hukuman ng Kapayapaan sa Albay. Nang ilipat ang pangulo nitong si Sr. Fesed, sinundan niya ito patungo sa Bacolor, Pampanga. Maliban dito, sinundan niya rin ito hanggang sa Tarlac City, Tarlac, kung saan nakita niya ang mga pinakamalalang mga abuso ng mga kleriko. Hindi na mapigil ang kanyang pag-aalala sa mga hindi makatarungang ginagawa sa kanyang mga kababayan, kaya tumulong siya sa ilang mga taong binabastos ng pari. Dahil sa kanyang ipinakitang katapatan at katapangan, siya ay nabansagan bilang isang pilibestero, isang pangalang nakakatakot noon sa mga panahong puno ng panganib, at bago ang rebolusyon. Nang magbitiw siya sa kanyang tungkulin sa hukuman, nanirahan siya sa bayan ng kanyang asawa, si Francisca Ochanco y Medina, sa Arayat, Pampanga, kung saan sila nagpakasal noong 1876. Sa kanilang pagsasamang mag-asawa, sila ay biniyayaan ng 4 na anak, ang panganay ay si Ricardo Ochanco Villarreal na isinilang sa pagitan ng 1851 at 1897. Ang pangalawa ay si Antonio Ochanco Villarreal na isinilang noong 17 ng Enero taong 1880. Ang pangatlo ay si Ildefonso Ochanco Villarreal na isinilang noong 1881 at namatay noong 20 ng Disyembre taong 1958. At ang bunso ay hindi na nakilala pa dahil sa kakulangan sa impormasyon. Upang masustentuhan ang kanyang pamilya sa kanilang pang-araw-araw, nagtatanim siya ng kakao at kape. Pagkatapos, pinasok rin niya ang pakikipagpalitan ng produkto tulad ng asukal at palay. At nagtrabaho bilang isang mananahi ng damit, kalaunan, nagpatayo siya ng sarili niyang tailoring shop sa Arayat, na unang tailoring shop sa kanilang bayan. Ngunit, dahil sa kanyang hangaring mapabuti ang edukasyon ng mga anak, napagdesisyonan niyang magpunta sa Maynila noong 1889 upang doon makipagsapalaran. Matapos makuha ang baniling manual sa pananahi na mula sa Paris, agad siyang nagtayo ng kanyang tailoring shop sa iba't ibang lugar sa Maynila, tulad ng Calle Legazpi, Calle San Francisco, Calle Escolta, kung saan ngayon nakatayo ang gusali ng Briez, at sa Plaza Moraga. Kalaunan, ang kanyang negosyo ay umunlad, siya ay nakakapagbibigay ng trabaho sa 20 katao, at ang kanyang mga palatas-tas, o advertisements, ay ang tanging lumalabas sa isa sa mga pinakamahusay na kultural na magasin noong panahong iyon, ang La Ilustración Filipina. Dahil sa popularidad ng kanyang tindahan, nagkaroon siya ng mga kakilala mula sa matataas at mababang uri ng antas ng tao sa lipunan sa Maynila. Noong Pebrero taong 1892, siya ay naging kaanib ng kilusang masoneriya sa pamamagitan ng pagsali niya sa Logia Taliba. Bilang miyembro, higit na naging aktibo siya sa mga pagkilos laban sa mga pang-aabuso ng pamahalaang kolonyal ng Espanya at naging kagalang-galang na pinuno kapalit ni Jose Dizon. Kalaunan, hinirang siya bilang kinatawan sa Grand Consejo Regional de Filipinas.
at kinilalang isa sa mga nag-ambag sa kilusang propaganda. Noong 3 ng Hulyo taong 1872, siya ay naging isa sa mga miyembro ng La Liga Filipina. Kalaunan, nang mabuwag ang La Liga Filipina, siya ay sumali sa Cuerpo de Compromisarios na itinatag ni Numeriano Adriano noong 28 ng Setyembre taong 1874. Noong Mayo taong 1875, siya ay nanalo ng unang gantimpala sa isang loterya. Noong Hulyo taong 1875, siya ay lumayag patungong Japan na may malinaw na misyong pampolitika, at upang bisitahin ang kanyang anak na si Antonio, na noon ay nasa Tokyo. Nanirahan siya sa Japan sa loob ng ilang taon, doon ay nag-aaral siya ng wikang Hapon, at tinatamo ang diwa ng Bushido. 2 buwan matapos matuklasan ang katipunan, noong 22 ng Oktubre taong 1876, siya ay dinakip kasama ng iba pang mga mason ng mga awtoridad ng Espanya dahil sa kanyang pagkakakonekta sa Cuerpo de Compromisarios at katipunan. Matapos ay dinala siya sa kulungan sa Fort Santiago ni Colonel Francisco Olive kung saan pinahirapan siya sa loob ng 3 buwan upang makuhanan ng impormasyon. Matapos ay nilitis siya at ang iba pang mga inaresto ng hukumang militar, sa kasamaang palad, siya at ang iba pa ay napatunayang may sala sa kasong pagtataksil at rebelyon at hinatulan ng kamatayan. Noong 11 ng Enero taong 1877, siya, kasama sina Numeriano Adriano, Domingo Franco, Francisco L. Rojas, Moises Salvador, Faustino Villaruel, Jose A. Dizon, Lieutenant Benedicto Najaga, Jeronimo Medina, Antonio Salazar, Ramon Padilla, Braulio Rivera at Estacio Manilac ay inilabas ng Fort Santiago at dinala sa Bagong Bayan nang nakasakay sa isang kalesa. Sa Bagong Bayan, na Luneta ngayon, siya, kasama sina Numeriano Adriano, Domingo Franco, Francisco L. Rojas, Moises Salvador, Faustino Villarol, Jose A. Dizon, Lieutenant Benedicto Najaga, Jeronimo Medina, Antonio Salazar, Ramon Padilla, Braulio Rivera at Estacio Manilac ay binitay sa pamamagitan ng pagbaril. Sila ay nakilala sa tawag na 13 martir ng Bagong Bayan. Matapos ang pagbaril sa 13 martir, ang kanilang mga katawan ay inilagay sa isang fourgon, isang saradong kalesang hinihila ng kabayo na ginagamit ng gobyerno para sa paghahatid ng mga basura. Matapos ay dinala ang mga ito sa sementeryo ng La Loma, kung saan ang mga bangkay ng 13 martir ay inihagis sa isang hukay sa likod ng simbahan. Ang lugar ay hindi kailanman minarkahan, at hindi rin kailanman nakilala. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.